Nitong nakaraang linggo ay sunod-sunod na nagsidatingan ang mga warships at patrol vessels ng Amerika sa Pilipinas upang samahan ang mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa kanilang patrol missions at nagsagawa din ng dalawang bansa ng maritime exercise. Dumating ang patrol vessel ng US Coast Guard na USS Waish na isang Legend class cutter na isa sa kanilang pinakamalaking patrol vessel at kasama nito ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino sa Lubang Island na kung saan namataan din na lumapit ang isang Chinese vessel. At sa West Philippine Sea naman, magkasamang nagpatrolya ang USS Mobile ng US Navy na isang Independence-class littoral combat vessel at ang BRP Ramon Alcaraz ng Philippine Navy na isa namang Del Pilar-class offshore patrol vessel. At sa pag-iikot at naval exercise ng dalawang bansa, wala silang namataang mga Chinese vessels na isang magandang sinyales dahil nagpapakita ito na humuhupa na ang tensyon sa West Philippine Sea at epektibo ang ginagawang hakbang ng Amerika at Pilipinas. Maliban sa magkasamang patrol missions ng dalawang bansa, tinaasan din ng Estados Unidos sa 7.4 billion pesos ang budget nito para sa pag-upgrade ng military bases ng Pilipinas, nakasama sa pinaglagyan ng EDCA sites na kung saan nakaestasyon ang mga US forces. Malaking tulong ito sa bansa dahil sa mas maraming upgrade ang magagawa sa ating mga pasilidad at ang mga runway sa ating mga Air Force Base ay mas mapapahaba at mapapalawak na kung saan mas maraming klaseng aircraft ang kayang i-accommodate ng ating airbase. Gamit na gamit din ito ng Pilipinas sa mga susunod na taon dahil alam naman nating bibili ng fighter jets ang ating Air Force at dapat nasa top condition ng ating mga pasilidad at mga runway upang palagi ding nasa magandang kondisyon ng ating mga aircraft. At sa magandang balita nitong buwan lamang, patuloy pa rin ang walang sawang suporta ng Estados Unidos matapos tuluyan ng inanunsyo ng matataas na opisyalis ng Amerika ang nasa $500 million na kanilang ibibigay o katumbas ng nasa halos 29 billion pesos para sa modernisasyon ng ating AFP at Coast Guard. Hindi pa alam sa ngayon kung ano ang paggagamitan nito ng Pilipinas, ngunit ayon sa Max Defense, isa sa maaaring paggamitan ng pondo ay para sa pagbili ng makabagong F-16 Vipers na kasalukuyang fighter jet na ino-offer ng Lockheed Martin. At maliban sa $500 million na inaprubahan na ng Amerika at ibibigay sa Pinas, mayroon pang hinihintay na maaprubahan na $2.5 billion na military assistance o katumbas ng halagang nasa lagpas 140 billion pesos na magiging malaking tulong para sa ating modernization program. Ayon sa Max Defense, posibleng bumili din ng mga second-hand na F-16 fighters maliban sa tinatarget na mga bagong F-16 Vipers, mga brand new na M142 HIMARS na armado ng missiles na may range ng nasa 300 kilometers na magiging malaking tulong sa coastal defense ng Pilipinas. At ang nakikita nating may tsansa din ay ang pag-transfer ng Independence-class littoral combat ship sa Philippine Navy na malaking tulong umano sa pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea at nasa dalawang ganito na ang niretiro ng US Navy. Sa aking opinyon lamang, mas magandang gamitin na lang ang pondo para sa mga HIMARS o mas maraming fighter jets dahil niretiro ng US Navy ang mga Independence class dahil sa malakas sa maintenance ito at pahirapan ng pagmimintina dito ng Philippine Navy. Sa halip na gamitin ang pondo para sa mga ganitong klaseng assets, ay maraming batteries na ng HIMARS ang mabibili ng bansa at handang-handa na ang ating mga sundalo na gamitin ito, lalong-lalo na ang Philippine Army na ilang taon na din nagsasanay sa paggamit ng naturang weapon system. At sa katotohanan nga, ay bumilib ang US Army sa mga sundalong Pilipino matapos unang beses na mismong ang Philippine Army
ang nag-operate at nagpalipad ng missile at matagumpay nilang natamaan ang kanilang target. At ang isa pang sinasabing may tsansang kunin ng Pilipinas ay ang Freedom-class littoral combat vessel dahil papalitan na ito ng mga Constellation-class frigates ng US Navy at wala na sila masyadong paggagamitan ng mga naturang warships. Sa ngayon, nasa 5 Freedom-class na ang niretiro ng Estados Unidos at sa aking opinyon lamang ay mas magandang ito ang kunin ng Philippine Navy kumpara sa mga Independence class na walang nagkaka-interes na kumuha o bumili dahil na rin sa malaking problema sa maintenance ng warships. Samantalang ang mga Freedom class naman ay mayroon ng nakapilang gustong bumili katulad na lang ng bansang Greece na nagpahayag na gusto nilang bilhin ang nasa 4 na Freedom class warships kaya dapat na madaliin ito ng Pilipinas dahil malaking tulong ito sa pagpapalakas ng ating Philippine Navy. Armado ang mga Freedom class ng isang 57mm naval gun na mayroong nasa 400 rounds na bala, nasa 21 surface-to-air missiles bilang pangunahing air defense ng warships, at marami pang iba, depende na rin sa kung ano ang gustong ikabit ng gagamit na Navy. Kaya kung interesado talaga ang ating Navy dito, ay huwag nang magpabagal-bagal pa dahil maraming bansa ang makakauna dito at malaking kawalan nito sa Pilipinas. Samantalang sa isa pang balita, nagumpisa ng magpatrolya ang 2 Acero-class fast attack craft ng Philippine Navy sa Pag-asa Island bilang pagpapakita ng commitment ng bansa na bantayan at protektahan ang teritoryo nito lalo na sa pinag-aagawang mga isla sa Spratly Islands. Kalimitan lamang dinideploy ang mga Acero-class upang bantayan ang mga katubigan sa kaloob-looban ng Pilipinas laban sa mga pirata, mga smuggling, at pagbantay sa pagdaan ng warships ng ibang bansa. Ngunit masasayang lamang ang kapabilidad ng mga Acero-class, lalo na titik ang mga ito sa armas, at ang iba pa nga dito ay armado ng Spike and Loss missile, kaya narapat lang na ma-deploy ito sa West Philippine Sea na kung saan pinutakti na ng mga Chinese militia vessels. Plano pang dagdagan ang mga Acero-class sa ilalim ng AFP Modernization Program na kung saan nasa 4 na po ang tinatarget ng Philippine Navy.